Kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is July 30 na pala, 2026 ata yung ngayon nagpapunta dito yan sa may Policarpio Street, Gente de Leon, Valenzuela, at dadalhin natin sa One Park Drive, sa may lane siguro ng 11th Drive, Bonifacio Global City. BGC Taguig, napakaliit lang pamasahe. Okay, andyan na. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Mabastusan sa fire exit dahil safer po yun dahil nasa loob ng puso ng helmet. Tama po ba? Yes. Over the question. Yung aba. Ito po ang mga tinig nila Senator Judge Erwin Tulfo at Violeta Constantino, dating bank manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch. At saka si Senator John Joel Villanueva, nakarating po natin. Violeta Constantino pa rin. Land Bank Shaw Boulevard Branch manager. Dati. Senator John Rafi Tulfo at dating Land Bank Defense Branch Manager Rita Campusano. Senator John Robin Padilla. Attorney Michael Boa ng Defense Team. Dating Vice President Sara Duterte at dating Land Bank Defense Branch Manager Rita Campusano. Desprado. Superado. Balikan natin ang ating mga balita sa labas. Ito na po si Alan Dagus at meron siyang report tungkol sa presyo ng bigas. Maganda pa rin naman daw ang presyo ngayon kahit po nag-uulan. Yan tayo sa mga retailer. Magandang umaga mga taga-Mega Q-Mart. Ba tayo dyan? Alan Dagus, Alan G, good morning. Eh, po kami ayos pa naman sila dahil sa ngayon na nagiging matatag ang presyo ng nabigas dito sa mga rice retailers sa Mega Q-Mart. Sa kabila ng panahon ng ang panahon na pinagtagulan dito sa ating bansa, yan din ang tinatawag na ligman. So dahil yan yung panahon ng nagmatalis ating mga magsasaka, pinasamantala yung mga pagkulan para at mapapag-anin ng kanilang mga anay at ito na mga buwan. At ito rin inaasahan ng aming mga magsasaka para ay hindi masyadong matapos para sa irigasyon at ilan pang mga pangailangan nila po yung melo. Kanina naman, pag nalipas yan, ang pinabanggit sa atin, itong mga nagtitinda ng bigas ay walang mga pagtaas na inaasahan sa ngayon na nagagalit naman nila sa kanilang mga supplier dahil sa ang napagkakalang nila. Marami yung supply na imported na bigas na pumapasok sa sa Bansaboy at Melo. Nakita ko, Vietnam rice ko. 50 pesos po yun, Alan G. Oo, nakita ko ba yan? Pero 48 pesos na galing Vietnam. Yan yung 50 rice na 5% broken po yung Melo. At yung 50 rice na yan, may usap-usapan pa nga rin sila na mga rice retailers na dahil ang supply nila nagagaling sa Department of Agriculture, baka bumaba pa yan yung Melo, yung 48 pesos na yan, maging 47 pesos. Kilo, inaantabayanan lang daw nila yung atinto na magagaling sa Department of Agriculture. At yan lang naman, na pinabanggit mo, nananatili pa rin sa 50 pesos kada kilo yung bigas at wala pa raw masabi kung kagalaw dahil ang maganda, tuloy-tuloy daw yung supply na nakukuha nila ng mga imported na bigas. Ang rito itataas kung kapag na bigas natin, mas mataas pa kapag na bigas para sa imported na bigas, nasa 53 pesos kada kilo. Sa ngayon,
maayos ang supply, tuloy-tuloy daw sa lumarating na mga supply nila at pati na rin itong mga supply na ang nagpapapilitate ay ang Department of Agriculture, yung 48 pesos at mga 50 pesos na yan, yung 48 pesos sa galing Nepal at 50 pesos sa galing Vietnam. Pero kung 70 pesos saka 90 pesos na ito, Mga ano naman yan, yung mga specialty rice at yung melo, yung brown rice at saka red rice. Yung 70 pesos na yan, yung mga mga healthy na kagaya mo Kuya Melo, kung gusto mo lang mas mababa yung glucose content, dahil nga mga bigas para manatigan sa ating katawan. madali lang yan, no? Hindi mo kailangan ng red rice saka brown rice. Bakit? Kailangan mo lang magsaing na marami, tapos palamigin mo, di bababa na yung glucose content ng allergy, ganun lang Ay, yun. hindi ba sarap kumain ng malamig na kanin Kuya Melo? Para kung kumakain ng baon nun. Kaya ano, siyempre, kakain ko sa umaga, di ba? Ang pinakamasarap dun, yung parang puputok pa yung kanin na pag kumakain ko, puputok di ba? Para mas lalo kang ganahan. Kapag malamig ang kanin, malamig pa yung ulam mo, paano ka gaganahan kumain Kuya Melo? Kumuha ka na lang ng magsabaw ka na lang mainit, yun na yun. Yun na yun. Sasabaw mo na lang. Salam, Okay, pwede rin. Yung technique na ginagawa mo okay din naman yun. Para healthy tayo sa pagkain ng kakanin. At iyan pa yung isa rin sa maganda na nangyayari ngayon para sa mga rice retailer. Pakinggan natin nakamanin natin Kuya Melo. Presyo na sila, hindi naman tumataas. Kundi magbababa pa yata ito. Nasa dito ng ng bini. Kasi nagkakaroon doon ng 47 natin yung bababa rin sila. Yung 25 pesos at presyo na sa 25 kilos Kaya piso, moderate, magiging 47 nata. Ngayon, hanggang matatag daw ang supply ng imported na bigas Kuya Melo, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga imported na bigas ay mananatiling matatag din ang magiging kwentuhan ng mga rice retailer dito sa Mega Super Kuya Melo. Sa sasagot ng tatang ngayon dahil hindi kumataas kahit sa panahon ng tagulan at kahit na digmas na kung kailan nagtatanim naman ang mga magsasaka. Kung saan ang natin ng Jerry sa Radyo BTWB, Ano na po po niya? Super Radio, report ni Alan Campos, Melo del Prado, isang Super Radio, DCWB. Na tayo kay Romel Malaspas. Negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile natapos na ayon sa BPI. Kaya sa ating mga bagay na ito. Paliwanag mo, Romel Malaspas. Romel, good morning. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga. Natapos na ang negosasyon ng Pilipinas at Chile para sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA ngayong Lunes. Melo, kung sakali ito ang kauna-una ang free trade agreement ng Pilipinas sa isang Latin American country. Ibig sabihin, mas mapapalawak ang kontrasyon ng ekonomiya ng Pilipinas at Chile. Sa ilalim ng CEPA, magluluwas ang Pilipinas ng electronic products, coconut products at personal care products sa Chile. Habang mag-aangkat naman tayo ng copper ores and concentrate, salmon at iba pang mahalagang produkto mula sa nasabing bansa. Ayon sa DTI, mahalaga ang matatag na supply ng copper para masuportahan ang industriya ng bansa sa semiconductor, electronics, renewable energy at advanced manufacturing. Isa sa mga major economic drivers ng ating ekonomiya ay ang semiconductor industry natin. At maalala, sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos itong Lunes, sinabi niya na target ng bansa na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog at ang puno ng niyog o mga coconut products ay yung isa sa mga pangunahing inuluwas natin patungong Chile. Sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na maliban sa pagpapadali ng market access, ang Philippines-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement ay nagpapalaksa sa modernong framework para sa pagtutulungan sa kalakalan, pamumuhunan, digital economy, MSME, trabaho at kapaligiran. Sa paglalandaan at naratifisahan, inaasahang mapalalakas ng free trade agreement ang presensya ng Pilipinas sa Latin America. Gaya nga nung sinabi natin kanina, ito yung kauna-una ang free trade agreement ng Pilipinas isang Latin American country.
Natapos ang negosasyon, kasabay ng pagdiriwang ng Pilipinas at Chile sa ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Ako, si Romel Balagpas ng GMA Superadio, DZWB Balita Totoo. Salamat, Romel Palaspas, Melo del Prado, sa Sir Francis po. Alas 6:28 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. Ito po na mga walang pasok po ngayon ang ating pong i-anunsyo. Kansilado po ang face-to-face classes ngayong araw sa San Miguel, Bulacan, Public and Private mula sa kindergarten hanggang senior high school dahil po sa masamang panahon, bunsod po ng habagat. Kaya maya po, babatikin natin ang ito yung lagay ng panahon natin sa maghapon na ito. Samantala, kansilado po ang klase sa lahat po ng atak, Public and Private sa District 7 at District 8 ng Nauhan, Oriental Mindoro ngayong araw para tiyakin ang seguridad kaugnay po ng enkwentro sa pagitan po naman ng mga hindi nalang mga miyembro po ng New People's Army at saka mga sundalo sa Barangay del Pilar kahapon. Mamaya po tabayanan yung report dito ni Mark Macalalan. Meron siyang follow-up tungkol dyan sa pakpakan na yan sa pagitan ng mga NPA at saka tropa ng pamahalaan dyan po naman sa Nauhan, Oriental Mindoro. Medyo magindi yata. May mga kansiladong klase. Wala ding pasok mga kapuso. Face-to-face classes. Ay, ito na pala yun. Ito yung lindol pala, mga kapuso. Medyo nakakalindol na naman. Sa ano to, bumalik Quezon, alas 10 kagabi. Magnitude 5 na lindol ang nangyari po dyan natin doon ang Pibos ang sentro ng lindol sa layong 90 kilometers. Silangan po ng bayan ng Umalig at may lalim itong 17 kilometers. Ang tectonic po ang sanhi. Dahil na ang intensity 3 sa Quezon City, sa Humalig, Quezon, at sa Kapalonga, Jose Pangalipan sa Camarines Norte, intensity 2 sa Malabon City, Pasig City, Ginyangan, Quezon, at sa Kapasug, Labo, Mercedes at Paracales sa Camarines Norte, intensity 1 sa Mandaluyong City, at saka dyan sa Taguig City naman, mga kapuso. O meron din palang magnitude 5.3 na lindol doon naman sa Catanduanes, alas 10 din kagabi. Yan, 60 kilometers, tipong silangan ng Paras, mga kapuso. Samantala po, naka-full alert. Bakit natin yung tungkol dito sa Bagas, naka-full alert po ang DSWD response team para matulungan ang mga maapektuhan ng malalakas na pagulan tulad po ng low pressure area sa kahabagat. Yan yung habagat niya, ito po nagpapaulan. Hindi masyado po yung bagyo, yan saka yung halimbawa itong nakalipas, si Quiapo, di ba? Talaga nagpabaha dyan na yung binatak na habagat doon pa sa may Mindanao. Ito naman, may LPA tayo mga kapuso. Hahatak din daw ito ng habagat. Posible po yan. Nakahanda na yung mga mobile kitchen, mobile command center, mga kakagawaran, mobile kitchen na. At yung mga tinatawag nila angels in red vest. Mga angels ng DSWD yan. Good luck. Ingat. Binahapo ang ilang lugar dulot ng masamang panahon sa barangay Mabugan sa Antipolo City, Rizal. Rumagasa ang baha, tumalo pa sa baha ang mga, Diyos ko, kung ano-anong mga katubihan, mga kapuso. Yan na yun, basura na yan, dumi at saka mga sebo. Alamin ang barangay kung sino nagtapo ng dumi sa kanal. Binahagi na yung lugar sa Mabini at Ayungos sa Negros Oriental. Sa Dagupan City, nagkaroon din ng mga pananalasa po ng buhawi. Ayan, ito na po nangyayari sa ating paligid dahil tag-ulan, tag-bagyo tayo ngayon at tag-habaga tayo. Sabi ng Pag-asa, ang nabuong buhawi po bunsod ng thunderstorm, mga kapuso. Yung po binabanggit ko sa Davao City, mga kapuso, pinuntahan na DPWH Secretary Vince Dizon. Ayun, at kanyang inuutos na pataasin na yung ticket doon sa bangkat, sa Barangay Talomo, sa Proper, sa Davao City. Good morning mga taga-Davao. Musta kayo dyan? Baha pa rin ba dyan? Sa pagbisita ni Dizon sa lugar, kahapon nagalit ang kalihim dahil nakaranas din ang parehong pagbaha lugar ng 2019. Pero wala mo nang ginawa ang regional office ng kagawaran para tugunan ito, kaya muling naranasan ng July 4. Hindi daw nag-dredging. Limudo ba? Kasi alam nyo mga kapuso, mula nung magkaugatan tungkol dito sa flood control project, yung pagpapalabas ng pondo dito napigilan, sinakal, kumbaga, pinigilan, o kaya may mga pondo-pondo para sa ganito, apektado. Ayan, pakinggan natin ka, Secretary Dizon, DPWH, Melo del Prado, sa Super Radio, DZWB. Musta na, sir? Ginawa ko. 2019 pa to. Tapos wala nang ginawa dito. Sabi dito mo mataas ko, dito mababa. In 100 meters, turn right onto Totoo Caramel yan.
Public Collection Highway. O yun, so kita nyo na. Dahil ninanakaw ang pera, apektado yung mga proyekto natin. Yung talaga mga lugar na nangangailangan. Yung mga, nadadamay pa. O para hindi kayo maulis yung mga balita, sundan po ang mga social media accounts ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-follow kami sa Facebook, sa TikTok at saka sa X. Hanapin lamang ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media accounts. Tutok na para sa mga balitang tama, totoo mga kapuso, alas sa East. 33 na po ng umaga, radyo na TV palabanan ng fake news, dapat totoo. Del Prado sa Super Radio DZWB. Number one, DZWB, Balita Totoo. In 70 meters, turn left onto Tap. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang tubig nyo ba'y pinakukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig para sa malinis na tubig. Mag-Aquanax Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters sa tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02858-46904. Mabibili sa Mercury Drugstores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclasen Sodium is the generic name of Aquanax. If symptoms persist, consult your doctor. Bakit ganito na? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat iyang sa akin. Kasi best lang sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat, isunod ko na. Minsan na akong sumubok ng iba. Kaya hindi ako niya. Kaya balik-right na ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam kong iyang na ako sa life. Kaya ako, kailangan iyang. Right medicine. Right there. Kasi kung magdating sa gamot, kailangan yung iyang. Kailangan right medicine. Kailangan right med. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Malaki na ba? Surprise! Di ba't ka nasa loob na ba? Basta para sa'yo gagawin ko. Tulad ng pag-ibig ko at multi-purpose loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal at iba pa. Up to 90% ng tulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ang pag-ibig pang MPL by Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund! Solid! apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Suzanne. Hindi na totoo bang connected ang high blood sa paligid? Ako, totoo. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang paglalabo ng banha. Kaya ginawa ko, nagdagdag ako ng IBM sa baby. Oh, so ang very nakatulong sa'yo, Tita. Oo ba? Ramdam ko may support at pag-ako. Mas naging kalmado ako at mas naging banho sa IBM. May dito naman na ko, nakasitake ko ang mata at kausap ko. Subukan din ang bawang gamot sa mga iBerry Gold na may 10 milligrams ng heat. Continue straight at the first intersection. Then, in 30 meters, turn left. Ating pumaligyan. Pero ito ay magiging malayo. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libre pagpapabos. Yung mga labi. Kaya mayakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth. Turn left onto the Guzman Street. Ang tubig niyo ba'y pinakukuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquanax Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters sa tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02858-46904. Mabibili sa Mercury Drugstores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclasen Sodium is the generic name of Aquanax. If symptoms persist, consult your doctor. Number one, DZWB, Balita Tama, Balita Totoo. Continue straight at the first intersection. Then, in 80 meters, turn right. Ang oras po natin, mga kapuso, tayo po ay magtungo. Meron In tayong 50 update meters, dito sa turn right. Then, in 80 meters, turn
enkwentro dyan sa Mindoro. Dalawang hindi nalang miyembro ng NPA. Yung People's Army patay sa enkwentro sa Oriental Mindoro. Report muna kay Mark Makalalan. Mark! Meron dalawang hindi na lang miyembro ng Youth In Custodian 50 na sa meters, matapos turn ng left, enkwentro. continue on the same Nagpapa road. ng Then kriminal in sa 50 Barangay meters, Castelao, turn Juan right. Oriental Mindoro kahapon. Sa report ng 23rd Infantry Brigade ng Philippine Army na naging ng pagka ng butok. Matapos magsibuan ang operasyon ng mga militar na sinapulang, Turn right onto Rio Valens Pasensya Way ng mga Street. pumasok grupo sa lugar. Sa gawang operasyon dahil sa open ng mga militar ang ilang bahagi ng improvised explosive device o ICD. Pagkain at mga personal na gamit sa ibuan ng mga tumakas na kasamahan ng mga rebelde. Samantalang sa naman hindi na lang impili ang darat ng sa ating operasyon. Sa ngayon, sa pipili ang pagtugis ng militar sa iba pang miyembro ng grupo na nakatanas sa enkwentro. Ayon naman sa Integrated Team of Verification Commander, Major General Ramon Sagana, ang operasyon ay pagpapakita ng scheduled progress sa pagbuot ng mga nananabing miyembro ng Office of Resources sa Mindoro. Bigyan din na rin ang misyon ng militar ay nakatuon sa pagprotekta sa mga komunidad at pagtulong ng kapayapaan. Dagdag pa din Sagana, ang kailangan ng manawagan para sa mga nananabing ng miyembro ng In rebelde 200 meters, turn left at at traffic pagpagtuon light. sa pamahalaan. Ilang mga barangay ang apektado? Kasi may report ka kanina, Mark, bago itong report mo ito, kanina, no? Ang report ka nga eh. May mga cancelled na mga face-to-face classes. In 100 Tama ba yun? meters, turn May left at canceladong traffic classes light. sa lahat ng antas, public and private, dalawang distrito yata dyan. Malugod na yan sa Napoleon. Tama ba? Tama meron, no? Yung naging anunsyo, yung Oriental Mindoro Mayor, yung classes sa lahat ng Parlan, District 7, at District 8, no? Yung sum of ng suspension na classes. At ito sa akin bilang, nasa sa buwan tayo itong mga ano na to. Barangay. Ito ko na, Oo. sa Barangay, Aurora, Arangin, Balitel, Del Pilar, Evangelista, Magtibay, Pasakana, Bulawi, ito sa Pasitan, Oo. Karakian, San Andres, at Sarawan. Nagsisan to, no? Ito yung mga barangay. Hindi, kapatid yung mga ano dyan, bakbakan dyan, pala. Mark. Oo. Oo. Kasi yung mismong mga residente na dito sa lugar na ito, yung naalaan pa rin, Oo. sa presensya ng mga atapos kumunel, yung napuntahan na napunto yung lugar na yan, ay nagkaroon ng pagkisan ng putok at meron pang mga membro ng NPA, ito po yung bilang, kung ano marami, ito mga nagkaraman, at meron sila kasamahan doon na naiwan, yun yung daanan ito, itong Mga anong oras, kahapon pa nag-umpisa yan, mga anong oras na nag-umpisa at ano ang sitwasyon ng kasamahan doon dito, Mark? Pero ang report na natanggap natin, ito yung napadala no, mga pasada ng auxiliary at ng wala pang ibigay na kompletong report sa mga army. Continue for Ang 1 dahil pa kilometer, naman yun, then wala enter pa the rin silang monumental update. circle. Pag Take the ito third talaga exit. na nagpadalaman natin yung mga apektado lugar na merong institusyon na nakakapit na rin ang nangyari yung sentro. Ang pinapansin nila pero, sa ngayon, ongoing muna. So, yung sila lang mag-focus sa iba't ang sentro. Oo, Oo, yung ano yung mga residente ron, nagsipag-laycast din, Mark? May information ba gano'n? Meron tayong nasa kasi, no? Hindi pa pangalapit ko ang sabilang naman doon yung ating kuha. Gaano marami at kung kamusta na nga ba yung sitwasyon doon sa ngayon. Sige. Salamat, Mark. Makalalan. Maraming salamat sa inyong puso may pangalanan ng CMA. Susunod ko, dito ko isang totoo. Continue straight at first traffic light. Then in 1 kilometer, enter the roundabout. Ang una po ay tungkol po dyan sa pangyayari po dyan sa Oriental Mindoro. Samantala po mga kapuso, ito po yung kanina sabi natin, tanong ni Mr. Manny P. Pangilinan, pero ang chairman at chief executive officer, ay sino daw sasagot pag inalis yung system loss. Doon sa mga technical losses, saka yung mga pilferage dito po sa kuryente na pinadadaloy dyan sa mga kawat ng kuryente. Ano yan, ano? O, may mga habang lumahaba daw yung kawat ng kuryente, mas marami daw ang nawawala na kuryente. Ayun, mas marami daw ang system loss dahil sa pagpapadali ng kuryente. Ayun, ano daw yan mga kapuso. At saka yung isa pa, yung sa pilferage ma. So, dalawang bagay po yung system loss mga kapuso. So, ang tanong ay, pag hindi
hindi na sinagot ng taong bayan, hindi na ipasa sa taong bayan, sa mga consumer, sino naman ang sasagot? Yan ang tanong ni Mr. Pangilinan. Kayo sasagot dapat. Kayo ang nagdinegosyo, kaya mga kapuso ang ipinangako, kasi ito mga kapuso nang ito ipasa sa atin, sa forma po ito ng subsidy. Parang tayo nagso-subsidize dito po sa maraming mga item o pass-through charges na ito dito po sa ating bill ng kuryente. Generation charge, nandiyan yan, generation transmission, system loss is 5%. Diba, Toy? O government and public policy subsidies, may lifeline subsidy, may senior citizens discount, may fit-all, fit-in tariff allowance, at saka JAOL, green energy option allowance, mga renewable energy ito allowance mga kapuso pang pag papatayo ng mga source na galing sa renewable energy. Ibig sabihin yung proyekto ito ng gobyerno sa ating papasa, no? Ayun, at sisingilin sa pamagitan ng pagbibil sa atin sa kuryente natin. Ayun, so kinakarga lahat sa consumer. Ang tanong ni Chairman, MPP, sino sasagot ng system loss pag hindi na ang taong bayan o ang consumer po ang sisingilin tungkol dito? Pakita natin yung mga sinasabi nitong mga mambabatas natin tungkol dito. Sa Super Radio DCWB. Kasi sila po ang mag-aapianda dito sa Imperial para mawala itong system loss na ito. Sa lahat po ng mga pass-through na yun, siguro mga 11 to 12% po yun. Pagkatapos yung systems loss doon, siguro another 5 to 8%. So, sana lahat yun. Kung talagang gustong paano kinocompute yan? Iba-iba kasi ang pagbihan ng guarantee. So, iba-iba yung guarantee na binabayaran natin. Pero nakacharge na yung sarili natin yan. Pag-aaral, yan ang titignan po next. Kasi atin sa to, yan, once a year lang yan ina-adjust kung sa ating personality. Pagkatapos na in-adjust po yan, that remains our money. Guarantee po yan hindi po yan pabayaran So, kung hindi yan pabayaran, yung interest niya, dapat that should earn money, that should go back to you and to me. Representative Arthur Yap, Murang Kuryente, Martelis. Sa itira, ganun din, wala yung kapangyarihan. Kaya bibigyan natin ang kapangyarihan ng ERC para ika nga mag-question and at the same time, yung nga po yung pinag-usapan, tagal lang panahon for the past 20 years, yung nawawalang kuryente, yung nag-evaporate na hindi pa nakakarating sa bahay natin, kailangan na natin bayaran. Pero yung tanong ko tapos yung nawawalang kuryente, yung loss na yun, meron bang pa, tayo nila magbabayad. Bakit sa kuryente, bakit sa gasolina, walang silang gobyerno, parang may quota. So ito mga ito, kailangan mong pag-aralan, kung kailangan mong amendahan. Bakit pala dito, napapanoon na amendahan sa dalawang batas ko na ito. Ito, all the regulations sa IPIRA. Senator Erwin Tulfo. Prado sa Super Radio DCWB. Ayun, yung mga pass-through charges na yan, mga kapuso nagsisilbing subsidiya ng ating mga consumer dito sa mga nawawala kuryente na ito sa system loss. Pati iba pa dyan, yung mga item na binanggit natin, lifeline subsidy, senior citizen discount, windfall, JAOL. Ayan. Ang ano bang subsidiya na pinupunta doon o nanggagaling po sa singilin ng charges? Tulad po ng nabanggit natin, ang mga possible charges sa mga consumer ay nagsisilbing tax buwis, mga kapuso. Economically speaking, mga kapuso, buwis yan So kung tayo'y nagbabayad na ng buwis, ibig sabihin nung sinisingil pa ulit tayo sa pamagitan itong mga mga charges na ito. Sa mga pass-through charges na ito. So, paano ito? Yung mag-usap, basta ang taong bayan dito, dapat wala na sa amin yan. Kasi nagbabayad naman tayo ng presyo, double taxation na nga ang ibig sabihin. Nagtititiyo ba? Ayan. So, ang tanong kung sino ang sasagot, ay basta malinaw dito, hindi dapat taong bayan ang sasagot dyan. Hindi dapat consumer ang sasagot dyan. Ay, naku, hirap na ng buhay natin yun. Hindi pa sasagot dyan. Gobyerno, hindi pa sa amin yan. Kasi nangyari, gusto nyong i-subsidize pa na
sumagot, hindi yung papasa nyo sa tao bayan. Hirap na hirap ng tao bayan eh. Alas 6:48 na po ng umaga. Radyo na TV pa, labanan ng Philippines. Dapat totoo, pero temprano. With state-of-the-art facility, expert eye care and affordable eyewear comes to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang husay! So easy to use. Everest washing machine. And you know Everest are quite the world. Siyempre, it's you, babe. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest. Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Cristalino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Pia Villan Menorski. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Playtime Entertainment. More for happiness. Playtime Entertainment. 90 meters, exit the roundabout onto ODS. I am Rufus, your power singing diva. Sa MX3 Castle, dito ako bigil. Mahalagang maalala ang MX3 Castle na nagsusuport ang kasama ng support dahil sa Ang tubig niyo ba'y pinapupunuan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa Healthy 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drug Stores at the Generics Pharmacy nationwide. Robinson Social is the generic name of Aquatabs. Ingredients resist the social pressure. 160. Nakakagala ng pandemya at pag-negosyo. Iba ikaw, hindi na. At dahil sa pandemic, nagkarado na lahat tayo na kumonstrap kagahan ng mga workers for the construction. Paano ito nangyari? Alam mo din sa Diego Fiesta. Continue straight at the first turning line. Then, at 900 meters, keep left and Ayun o. Alam sa isip ko, tayo ko na. May mga text tayo. Good morning, Sir Melo. Ang discount na senior citizen sa Meralco ay 5 centavos lang. Wala po masama sa mga subsidy, no? Lalo makakatulong doon sa ibang sektor. Wala pong lifeline subsidy sa mga seniors. Mga senior, good morning po. Kasi lahat naman tayo tatanda, di ba? O, yung mga people na yan, programa ng gobyerno yan. Kaya all na yan para sa mga renewable energy sources natin para mas marami tayong source ng kuryente. Ang problema lang po, itong mga programa ng gobyerno ito, pinapasa sa atin eh, di ba? O, lifeline subsidy sa ito, senior citizen discount na ito, plus system plus pa, hindi natin pinakibangan, tinakaw pa nga, pinawala sa pagpapadaloy. O, ang sinasabi po natin, ano man po mga panibagong singilin na sinasabing para itulong sa ganito, itulong sa ganyan, pagtapos sisingilin mo sa mga tao, in effect mga kapuso, yun ay panibagong tax. Pagtapos may bat pa sa bandang dulo. Kung yan ay programa ng gobyerno,
tao. Ang tawag dyan ay double taxation. Alas 6:53 na po ng umaga ang oras po namin sa buong Pilipinas. Usap kayo ng Meralco. Ang posisyon namin dyan, siyempre, nagtinegosyo ang Meralco at may mga para-utilities. Bahala kayo. Kasi pagpapakita yan ang efficient kayo. Sistema nyo, pag marami, pag may mga natatapon na kuryente, pag hindi nyo makapunapon yung mga nanakaw na kuryente, di ba? Kayo, cargo nyo yun, hindi namin sagot yun. Operational matter yun sa inyo yun. Hindi kami magbabayad lang ito sa dapat namin bayaran. It's between you and the government. Kung meron kayo mga ganyang mga ibang mga gusto pang ipasa sa amin, hindi namin tatanggapin yan. Hindi katanggap-tanggap yan eh. Lifeline subsidy, senior citizen discount, bagamat maliit mga kapuso, dapat sagot ka ng gobyerno, babayad naman tayo ng tax. Di ba? Yun system loss, wala kaming pakialam. Hindi namin ginamit yan. Alas 6:53 na po na mga kapuso ang oras po namin sa buong Pilipinas. Samantala, yung mga nasunugan dyan sa Barangay Kapitulyo sa Pasig City, naku, sa hapon po, naku, sunod-sunod yung mga balita natin dito sa mga sunog. Dami pala mga nangyari sunog. Sa Pandakan, Maynila, ganun din sa Kagalaging Tondo, Maynila po. Kaya meron tayong water service and traffic po na mangyayari para po sa ating mga kababayan dyan sa Quezon City, Pasig, Taguig, Cayetano, Antipolo, Binangonan, at saka sa Caloocan. Para makapag-ipon kayo ng tubig, medyo madami po yung ating anunsyo, Quezon City, 10 p.m. to 4 a.m. Barangay po dyan, San Martin de Porres, Bagong Pagasa, at saka sa Puliang. Sa Pasig City naman, Barangay Pinagbuhatan, Taguig City, Barangay Rizal, at saka sa Tanyag. Sa Cainta Rizal, sa Barangay San Andres, at saka sa San Roque, Antipolo City, Rizal. Barangay Bayamon, at saka sa San Roque. Sa Binangonan, Rizal. Sino susunod na gasolinahan? Ihi muna ako. 10 p.m. to 6 a.m. Caloocan City, Putok na eh. Barangay 176 po, mawala ng supply ng tubig naman. Mula po doon sa mga nabanggit na oras, 10 p.m. to 6 a.m. Dyan sa mga lugar na yan. Pero kung kasali tayo sa step loss na Meralco, dapat kasali tayo sa income na Meralco. Wala daw silang kinikita doon. Senior citizen, 50, ano yan? Continue on EDSA. Yung mga informal center, tignan din ng Meralco dahil ang dami ng jumper. Wala sila mga kontador. Pati kayo mga nasa ilalim ng kulay, pasitabi po, walang galang ng kumay. Suplay pa lang po yun din. Diyos ko naman. Good morning po sa M. Bonifacio, Australia po ito. Yung system na po, yung mga illegal connection na report namin sa Meralco, di kami pinansin. Kasi nga may system loss kami, nagbabayad sa dinanakaw na kuryente. Saan lugar po yan? Bonifacio, Australia. Saan lugar yun? Yan. Legal na pagnanakaw yan. Sa mga po ginacharge tayo siya, hindi naman natin ginamit na mga magnanakaw ng kuryente, tapos sa atin i-charge. Napakal pala ng kuryente ngayon. Pagkatapos sa pagdantulong, kahit hindi ginamit, kasama sa contribution sa value added tax. Diba, pinatatanggal yung kuryente. Kaya pero tama po yun, with that pa nga yung mga ninakaw na kuryente. Hindi gagawa ng paraan ng Meralco para solusyonan ang system loss na bayan ng pinakamadali ko kasi mga kapusong gawin. Ay maningil. Yung maningil, may kahabulin yung mga nagnanakaw ng kuryente. Ipataw sa atin yung mga ingilid sa mga walang kuryente. Madaling maningil, pero pag magre-refund, ang tagal eh. Yun ang mahirap eh. Ito pa, legal na, nabasa ko na po yan. Yan. Umuusok ang ating mga textile dito sa pagkuryente pinag-usapan, saka tubig. Mabuti nga sa tubig mga kapuso, yung Maynilad saka Manila Water. Hindi tayo sinisigil ng mga tumatagas na tubig. Parang revenue water ang tawag doon. Dahil ang system doon sa tubig Pero sa kuryente, pag may nawala na kuryente sa pagpapadali nila at saka sa pagnanakaw ng iba, sa ating sisingilin. Sa tubig naman, in fairness, kahit may illegal connection sa tubig, sa labas sa metro, hindi mo sagot, di ba? At saka yung mga tumatagas na tubig sa mga tubo, hindi mo sagot yun. Kaya ginagandahan nila, inaayos yung mga daluyan ng tubig. Ganun din ang gawin dapat na Meralco. Ayusin nyo, maging efficient kayo sa pagpapadaloy ng minimize yung kundi man yan, tuluyang mawala yung mga system loss na
sa pagdaloy ng kuryente. From generation to distribution. Salamat po mga kapuso, balikan na po sa ilang saglit. Tawag po, dito sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Servisyong totoo. Pedro del Prado sa Super Radio DCWB. DCWB, Balita Totoo. Paninindigan na nakakaasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio DCWB. Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hulyo. Ayon sa ACB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station, ang Super Radio DCWB 594 na nakakuha ng 48.4% Ano yatang CR to? CR to? Super Radio DCWB at Barangay MS 97.1 GMA Radio forever number 1. Sa balita, kinalangin, panata, Super Radio 594, lagi nakaaleko, serbisyo, totoo, kapuso nyo, sa radyo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyo, paninindigan, matatag na asahan. Tabay, super balita sa umaga nationwide. Tabay! Handog sa inyo ang Super Radio DCWB at lahat ng Super Radio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita Tawagan. Thank you po. Super Radio DCWB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Mel Temprano. Webes po ngayon, ika-30 sa buwan ng Hulyo, taong 2026 sa ating mga headlines. Mga panukalang magtatanggal sa system loss charge sa singil sa kuryente at pagtaas ng tax exemption threshold sa sertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang. For the regulation law at electric power industry reform act o IPIRA na papahanap at yandahan ayon sa Senate Committee on Energy. Dagdag na 1.2 milyong Pilipino makikinabang sa isinusulong na taunang income tax exemption threshold sa 350,000 pesos mula naman sa kasalukuyang 250,000 pesos. Cash withdrawal para sa confidential funds ng Vice President Sara Duterte unusual o hindi pangkaraniwan pero hindi maituturing na illegal ayon sa dalawang bagong testigo ng prosecution sa impeachment trial. Kampo ng Vice Presidente pinaliit ang testimonya ng dalawang testigo. Senator Pia Cayetano sinampahan ng ethics complaint dahil sa pagpo-post sa social media ng umano'y spliced at misleading video ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para din
detalye sa Broy Malumayan, proyektong pang-infrastruktura sa Taguig City, ilalabas ni Senador Pangilo Lacson sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Malacanang, kumalat sa payag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na umiiral umano ang selective justice sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Organizers inilabas ang resulta ng kanilang survey kaugnay ng voting preference na mga posibleng tumakbo sa pagkasenador. Magnitude 5 na lindol na tumama sa Humalig, Quezon kagabi. Naramdaman sa ilang lugar sa Metro Manila. Super balita sa umaga, nationwide. Para hindi maulit sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DCWD. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DCWD para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bantay Panahon! Dalawang nawong sama ng panahon ang binabantayan ng Pag-asa. Namataan ng isang low pressure area sa Maragatan ng Kasungkuja naman sa Batangas habang ang isang sama ng panahon ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang layo po 1,615 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Tulad ng gabong sama ng panahon ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon ay makararanas ng maulap na Babaw Red na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pag-kidlat. Bihira naman ang Easterlies sa Cagayan Valley, magkakaroon po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pag-kidlat. Habang ang nalalamig bahagi naman ng bansa ay magkakaroon na bagya maulap hanggang sa maulap na Babaw Red na may pulog-pulog pag-ulan, pagkulog, pag-kidlat tulad ng localized thunderstorm. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, nationwide! Binaha ang ilang lugar sa bansa dulot ng masamang panahon. Sa barangay Mambugan, sa lungsod ng Antipolo, sa Rizal, umagasa ang baha na may humalong mga dumi at sebo. Dulot po nito ay aalamin ng barangay kung sino po nagtapon ng dumi sa kanal. Binaha din ang ilang lugar sa Mabinay at Ayumon. Diyan naman sa Negros Oriental, sa Dagupan City sa Pangasinan, nalasa ang isang buhawi at tinangay ang bubong ng isang bahay. Wasak naman ang isang bahay matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Ay sa Pag-asa, ang nabuong buhawi ay dulot po ng thunderstorm. Sa Bondoc Mountain Province, puhupong lugar sa isang kalsada kaya ito'y isinara sa mga motorista. Sa Barangay Perez, Itapawan City sa Cotabato, meron din na italang landslide. Isa naman ang napaulan na nasawi, habang dalawang nakaligtas sa pag-uunang lupa sa Barangay San Isidro sa San Andres, Catanduanes. Sinailalim na sa full alert ang mga response team ng Department of Social Welfare and Development. Layunin nito na mabilis na makatugon ang kanilang mga response team sa mga posibleng maapektuhan ng masamang panahon dulot ng low pressure area. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Tumblao, nakahanda na ang Mobile Command Center ng Agawaran, Mobile Vision at mga tinatawag na Angels in Red Vest. Kasabay nito, tanawagan si Tumblao sa publiko na mag-ingat at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sakaling nangailangan sila ng tulong. Report sa ating mga Super Radio reporters, halaga ng tulong na naibigay sa mga naapektuhan ng habagat ng pinalakas ng bagyong Quiapo. Umabot na po sa 33 milyong piso ayon sa DSWD. Alamin natin ang balita mula kay Alan Gatusaran. Pasok! Tuloy-tuloy pa rin ang pag-ati ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga naapektuhan ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Ayon sa talaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, maabot na sa 33.1 million pesos ang halaga ng tulungan na naipagkaloob nila, kabilang dito ang 245,085 na family food bags, 25,787 na non-food items, at 14,386 na ready-to-eat foods. Sa kasalukuyan, meron pang 1,538 na mga pamilya o 6,441 na individual ang namamalagi sa 27 na evacuation centers. Sa kabuuan ay nasa 91,000 na pamilya o 406,461 na individual ang naitalang naapektuhan ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Ako sa Lagans ng GMA sa Radio DCWB, Balitang Totoo.
Sesertipikahan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang mga urgent bill ang mga panukalang magtatanggal sa system loss charge sa singil sa kuryente at ang pagtaas ng tax exemption threshold. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, bibilisin ang pagsasabatan sa pagka-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para matanggal na po ang system loss charge. Kasama rin sa gagawing prioridad ang mungkahing itaas ang taunang income tax exemption threshold sa 350,000 pesos. Mula po ito sa kasalukuyang 250,000 pesos. Dahil rin po na naturang hakbang na tulungan ang mga manggagawa at ang middle class na makaraos sa tumataas na mga gastusin. Ay kay Castro, hihintayin ng Pangulo na mabalangkas sa mga panukalang batas bago ito bigyan ng sertifikasyon bilang urgent bill. Dapat ring silipin ang iba pang pass-through charges sa singil sa kuryente. Ayon kay Bunang Kuryente Party List Representative Arthur Yap, kabilang dyan ang transmission, ancillary services, universal charges, feed-in tariff allowances at fuel adjustment. At yung mga naturang pass-through charge ang dahilan kaya lalong tumataas ang bayarin sa kuryente bukod pa sa system loss charge. Sa lahat po ng mga pass-through na yun, siguro mga 11-12% po yun. Pagkatapos yung system loss doon, siguro another 5-8%. So, sana lahat yun. Kung talagang gustong Ang kasabay nito ay sinabi ni Yap na nais din niyang mapusisi ang pagkwenta sa bill deposit sa kuryente. Paano kinocompute yan? Iba-iba kasi ang pasihan ng guarantee. So, iba-iba yung guarantee na binabayaran natin. Pero naka-charge din sa billing natin yan. Pag-aaral, yan ang titignan ng project. Kasi ano yan, once a year lang yan na-adjust po sa anniversary date. Pagkatapos na nil-adjust po yan, nag-rebate our money. Guarantee po yan hindi po yan pabayaran eh. So, kung hindi yan pabayaran, yung interest niya, dapat that should earn money. That should go back to you and to me. Ang pinig ni Bunang Kuryente Party List Representative Arthur Yap. Samantala mga kapuso, nagbayag ng agam-agam si Meralco Chairman at Chief Executive Officer Manuel Pangilinan ang unang kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente. Magamas ito'y suportado po niya at unang Pangulo, sinabi ni Pangilinan na posibleng bilyong piso ang mawala sa buong power industry kung itutulak po ang naturang panukala. Anong panig ni Pangilinan? Sino ang magbabayad para sa system loss charge at sakaling alisin po ito sa singil sa kuryente? Okay po dito, pinag-aaralan ng Department of Energy kung tuluyan na ba ang tatanggalin ang system loss charge mula sa electric bill o ibababa sa posibleng pinakamababang halaga. Napapanahon na ang amyendahan ng Oil Deregulation Law para mabigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na mag-imasa. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Committee on Energy, maraming butas ang naturang batas na dapat ayusin at tigilin na dapat magkaroon ng unbundling sa ilalim ng Oil Deregulation Law para mabantayan ang galaw at presyo ng langis. Yung deregulation mo, for the past 26 years, hindi po ginagalaw. Ang problema nakita natin, even the Department of Energy already asking na give them powers para magbaliktahan nila yung pagtataas. Kasi po, walang hapas ng pagtataas. Wala pong magawa ang DOE dahil nasa oil deregulation law yan. Hindi nga rin po nila matanong, magkano ba ang practice? Magkano ba yung ganansya mo? Hindi nila pwedeng matanong ngayon dahil cover yan ng oil deregulation. Sinabi pa ni Tulfo na dapat na rin pekasuhin ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mabigyan ng kapangyarihan ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na kwestiyonin ang presyo at sinisigil ng mga kumpanya ng kuryente gaya ng system loss charge. Sa IKERA, no, ganun din, wala rin kapangyarihan. Kaya bibigyan natin ang kapangyarihan ng ERC para ita nga mag-question. And at the same time, yung nga po yung pinag-usapan, tagal-tagal ng panahon for the past 20 years, yung nawawalang kuryente, yung nag-evaporate na hindi pa nakakarating sa bahay natin, kailangan na natin bayaran. Pero yung tanong doon, tapos yung nawawalang kuryente, pero kung paano mo na magbabayad? Sa huling sinabi ni Tulfo na napapahalaga para magkaroon ng pakialam ang gobyerno sa presyo ng mga produktong petrolyo at singil sa kuryente. Bakit sa kuryente? Bakit sa gasolina? Wala kasi yung gobyerno. Parang may butas so ito mga ito. Kailangan mo pag-aralan, kailangan kung amin lahat. Bakit pala dito?
dahan sa dalawang batas po na ito. Ito po yung regulation at saka ITIRA. Ang tinig ni Senator Erwin Tulfo Sherman, Senate Committee on Energy. Kaligtasan, pangunahing konsiderasyon sa Bukoy Association naman ang paggamit ng bansa ng nuclear energy ayon sa Malacanang. Alamin natin ang balita ng aming Manny Marcos. Mango. Biniyak ng palasyo na magiging prioridad ang isyu ng kaligtasan sa pagsusupot at pagiging paggamit ng nuclear energy sa bansa. Sa ginay ko na magiging ng pamalaan ang hanapan ng solusyon ang mataas na presyo ng kuryente ng Pinesa ng tensyon sa isang ginagawa. Kasabay nito, inihayag ng mga bigyan ang malalakasin ang pamibigay ng mansong na panaman sa bawat In 300 meters, keep left of the multiple ESA to ESA southbound. sa pangalit na halik ng paggamit ng nuclear energy. Ito na isusulong sa mga eksperto sa enerhiya. Ang paggamit na hindi nakapanilabakan na pataas nuclear power plant para makapagsupply ng kinakailangang kuryente sa bansa. Binigyan din pa ito sa pagtututong ako sa kanyang nakalipas na Dito Commission of Rent. In 100 meters, keep left Sa of kosta para sa matapalit ng kumamanda at abot-kaya supply ng kuryente sa Pilipinas. Ako si Manny Marcos sa GMA Operadio Pilipino. Basta totoo. Aabot sa 1.2 milyong Pilipino ang makikinabang sa isinusulong na tax exemption para ho sa middle income class earners. Notay pa rin yan ang kagustuhan po ng Pangulong Bongbong Marcos na itaas ang taunang income tax exemption threshold sa 350,000 pesos mula ho sa kasalukuyang 250,000 pesos. Ay kay Acting Finance Secretary Frederick Go, bataragdagan po nito ang 5.1 billion na Pilipinong walang binabayarang buwis kung sakali may papatupad ang reforma. continue for 1 kilometer, then keep left of the multiple ESA towards the zone. Reform is asked to go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos exempted. And then above 250,000, makikinabang din silang lahat. The estimate of that total beneficiary is 3.13 million Filipinos employed sector. Sinabi pa ni Bona makikinabang din sa isinusulong na tax exemption ang maliliit na negosyo. Malaking ginhawa po ito sa lahat ng mga negosyanteng maliliit, sa lahat ng micro and small enterprises. So ito talaga yung makakatulong sa ating mga kababayan na nag-uumpisa lang. Pinig po ni Acting Finance Secretary Frederick Go. Nasa 30% hanggang 40% na lamang ng fleet ng provincial buses nag-operate ngayon dulot ng napakataas na presyo ng langis. Ayon kay Alex Yange, ang Executive Director ng nagkaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas Incorporated, na ngayon ay inihintay hindi lang buwaba ang presyo ng petrolyo bago nila ipagpatuloy ang full operations. Sa gitna nito, nanawagan si Yange sa gobyerno na bigyan ng subsidiya ang provincial buses para makapili ng electric vehicles dahil sa mataas na presyo ng langis. Bagamat pwede ang tuloy-tuloy na paggamit ng e-vehicles sa Metro Manila dahil sa walang pating na supply ng kuryente, sinabi niya na posibleng hindi ito masustain o mapagpatuloy sa mga probinsya dahil sa kakulangan ng infrastruktura para sa electricity generation. Samantala mga kapuso, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO nagpapala sa pagbili ng mga substandard construction materials matapos po yung pagsalakay sa isang steel plant dito po sa Pampanga. Sabi natin ang balita mula kay Mark Makalalan. Mark, pasok! Binalaan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAO ang publiko hindi sa pagbili ng mga construction material na hindi pa sa pagwari standard at nagtatagay ng radioactive substance. At kay PAO at ng Direktor, ang Secretary ng kanila Hotel Center, kung dapat helmunan ng araw na ito ng malaking milyon sa Bunsao, kung saan maraming tahanan, paaralan, mga kusali at infrastruktura ang nasira, pati-pati dito ang mga pangsaring dawanan ng mga pagbuhay. Hindi ang PAO dapat bibigyan ng pagkalat sa merkado ng mga sitwasyon produkto na nagtutulog ng serviso sa publiko. Ang silang ang kailangan kinasa ng PAO, TFP, Coast Guard, DNR, NOLE, UH, FBI at Bugarang LGU ang pagkakada ng steel plant sa Mananang Pampanga. Dito tumapad sa kanila ang mga substandard product, radioactive very industrial materials na ang sinasanaman ng mga pagkakada sa nagsusugan ng mga manggagawa. Nakasin naman mga otoridad sa mga operasyon ang may nagsusugan ng mga Pilipino at may nagsusugan ng Chinese habang narin ng apat na campus officers at nakaharap din sa patong-patong na reklamo. Ako si Mark Pakalaga ng CMA, Super Radio, Isinobot, Northang Sabao.
mula ho noon, right hand na lang talaga. Ilang taon ko na pong ininom ang gamot po ng right hand at hindi talaga gumagaan ang aking pakiramdam. Kaya kung ako po yung bibili mo ng gamot, ang lagi kong nasa isip, siyempre dapat ibinig ko yung iyak sa akin. Right medicines ko na po siya. At para sa atin, right hand lang po yun. Abot kaya ni Kalidad, Dr. Prescribe. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga, nationwide. Reports mga kapuso mula sa rehiyon. Kataw o yung pagtutag po ng mga bakus. Muling naranasan sa ilang palaistahan sa Dagupan City. Si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy, pasok! Good morning, Joel Acero. Muling nakapagtala ng kataw sa ilang palaisdaan sa Dagupan City ngayong linggo. Nangamatay ang ilang anak ng kamo sa isang palaisdaan sa barangay Sukar. Paliwanag ng isang safety expert, ang matinding init at ilang sinusundan ng paglan ay maaaring magdulot ng pagbabago ng temperatura, pagdidilim at kalidad ng tubig sa mga palaisdaan. Sa kabila nito, sinabi naman ng Salahang Industriya ng Agrikultura o SICAG na hindi apektado ang supply ng bangon sa gitna ng nararanasang dapat. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, ako si Sandy Salvacio ng Sunita para sa Super Radio TV. 300 meters, keep left at the full contact with the ESA Sa mga apektado ng peste sa Negros Occidental, nakukulangan sa ayudang ibinigay ng pamahalaan. Adrian Prietos, GMA Regional TV, Adrian. Yes, Joel Acero. Good morning, Mike Aga. pesos ang pinamahagi ng PSF na unang natanggap na may get at narang magpapakal tulong. Pero sa kanto, napupulangan pa rin ng ilan sa mga magsasakan ng pinagkat ng tulong mula sa pamahalaan dahil sa lawak ng apekado. Sa pinakulitan sa Department of Agriculture, umabot na na may get 2 hektarya ng taniman ng tumo ang apekado ng RSSI sa Negros Island Region. Itiniglara na rin ang state of calamity sa Negros Occidental o ng Negros Occidental Provincial Government at nagtatagawa na ng training sa mga apektadong taniman. Ang official prayer mo sa nag-uulat sa Centrali. The Vice President on trial. Domestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dating Land Bank Show Boulevard branch manager na si Violeta Constantino at kanya pong isinalaysay ang panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President gamit po ang apat na checking pero kung tigyan po 125 million pesos na in-cash mula ho December 2022 hanggang July 2023. Nakapalalaan niya ang lahat ng cheque mula ho sa Special Dispersing Officer ng OBP na si Gina Acosta at pumasok ang pondo sa Land Bank mula sa National Treasury. Ayon kay Constantino, unusual o hindi pang karaniwan ang transaksyon dahil cash itong kinuha. Normal po ba na ganito kalaki ang winning withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba rito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po, unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nandun po kayo sa ganito kalaki talaga. Is that correct? Of course, sa opinion namin sa bangko, parang siyempre po, tatayagay din namin po yung cash na to. Pero hindi naman po namin pinanong na kasi may advice naman po siya. Piling po ni Senator Judge Erwin Tulfo at dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino. Sa kabila nito, nilinaw ni Constantino na legitimo at hindi illegal ang naturang transaksyon. Pwede naman po ito ng advice. So, once na nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate. Yes. Piling po nila dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at Senator Judge Joel Villanueva. Ito rin ang sinabi ni Nenita Campusano na dating manager ng Land Bank DepEd Branch. For government agencies, as usual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang may nahinala, di po ba? Wala na. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala na. Ang ano lang po namin siya, check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala. Eh, nakita.
Tinig po nila dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano at ni Senator Judge Robin Padilla. Inilagay umano ang mga pera sa 4 na gym bag. Samantala, nakikita naman ng prosekusyon na tugma ang mga naging salaysay ni Constantino sa mga pahayag ng nagpakilalang dating manong bagba ni Vice Presidente Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, at 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it. Tinig po ni dating Congressman Robert A. Sparbers, nagpagsalita ng House Prosecution Panel. The Vice President on trial. Question ni Senator John Rafi Tulfo ang pinapadali at hindi mabusising paraan na makapag-withdraw ng malaking halaga ng cheque sa land bank. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Tulfo si dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano kung paano na-encash ng nagpakilalang Special Disbursing Officer ng Department of Education si Edward Pahata ang cheque para sa confidential funds ng DepEd. Ayon kay Camposano, nagpunta si Pahata sa Land Bank at nagpakilalang payee ng mga cheque ng DepEd. Tanong pa ng Senador, face value lang ba ang ginamit ni Pahata para makapag-encash ng cheque? Nagulat si Tulfo na pasampit na lamang ng wow. Matapos kumpirmahin ni Camposano na nag-release ang bangko ng pera kay Pahata kahit walang endorsement na siya ang Special Disbursing Officer ng DepEd. Yung mga dokumentong sinakiti sa Land Bank Land Bank para magpapatunay na yung tax talagang si Edward Varga ang designated SDO. Wala. Wala? Wala. Wala? Naway lang? Nagpapatuloy si Mr. Paharda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento kasi siya ang designate ng agency na yun bilang SDO, right? Wala po silang nag-present. Wala. And then you order it. Please father, nagpakita lang siyang dokumento ang Paharda at ako yung designated SDO, just like that. He said, okay. Yes. Wow. Ang tinig kina Senator John Rafi Tulfo at dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano. The Vice President on trial. Shredded o ginutay-gutay na ang mga orihinal na kopya ng cheque na ginamit ng Office of the Vice President para sa pag-withdraw ng 500 million pesos na confidential funds. Kinumpirma po ito ni Violeta Constantino na dating branch manager ng Land Bank Show Boulevard noong panahon nag-withdraw ang OVP ng cash gamit ang mga cheque. Ay kay Constantino, batay po sa mga patakaran ng bangko, pero isang taon na retention period ang mga negotiated check. At pagkatapos po nito, saka ito i-shred o gugutay-gutayin. The Vice President on trial. Ilang ulit hinarap ng defense team ang opening statement ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinutulan ng defense team ang opening statement ni de Lima dahil sa muli pagkakaroon ito ng konklusyon sa batas at facts. Naglabas naman ng ruling si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na naturang issue at pinatanggal sa record ang pahayag ni de Lima. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft in corruption and betrayal of public trust. I think we have to object to the statements being made by the Honorable de Lima, with all due respect, of course. I was listening intently in the beginning, it was okay, Honorable de Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Ang tinig ni House Prosecutor Laila de Lima, Attorney Michael Fowad, ang Defense at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis S. Otero. The Vice President on trial. Pinalit lamang ng kampo naman ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ng dalawang dating branch manager ng Land Bank na unusual o hindi bang karaniwan ang encashment ng mga cheque mula sa Office of the Vice President at Department of Education. At kay Attorney Michael Fowad ng defense team, hindi nila nakikita na makakapekto po ito sa kaso at nag-petty o maliit na bagay ito para pagtuunan ng pansin o
Wala naman na niyang kinwestiyon sa validity ng encashment ng mga cheque at ang issue ay kung paano ginamit ang pera. The Vice President on trial. Tinampahan ng ethics complaint ng iba't ibang grupo si Senator Pia Cayetano kaugnay ng post niya ng umano'y splice at misleading video ni House Prosecutor Shell Jokno na mula sa impeachment trial. Naman ang video ang diskusyon nila Senator Judge Alan Peter Cayetano at Jokno sa impeachment trial noong July 20 tungkol sa hiling noon ng prosekusyon na ipasampina ang bank records ng Vice Presidente. Pagkatapos sinabi ni Jokno sa isang Facebook post na hindi sila nagpapakasakali lang at may sapat na dahilan silang nakita sa mga record ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyon-bilyong pisong dumaan sa accounts ng Vice Presidente at Second Gentleman Manasseh Scarpio. Ayon sa grupong Tindig Pilipinas, Women's Rights Advocates na Every Woman, ang iba't ibang samahan ng kababaihan at kabataan, ang sinasadyang pagpapakalap ni Cayetano ng video ay paglabag sa panunumpa niya bilang Senator Judge at mabigat na paglabag sa kanyang professional, ethical at constitutional duties. Wala pang tugon si Senator Pia Cayetano hinggil dito. The Vice President on trial. Senator Jingoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta walang formal request para makalahok sa impeachment trial ay kay Senate President Sherwin Gatchalian. Alamin natin ang balita mula ni Dean Marabel. Tips go! Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala siyang natatanggap ng formal request para makalahok ni Senator Jingoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakakulong sina Estrada at Marcoleta dahil may government blunder. Ayon kay Gatchalian, pinag-uusapan sa iba't ibang forum ang panawagan na makapagsimulan sina Estrada at Marcoleta bilang Senator Judges. Pero hindi pa maaakman ang Senado bagay doon. Nagsulat naman sa kanya si Marcoleta sa nakaraang linggo. Nagalahan ng video tungkol sa presiding officer ng Senate Impeachment Court at tungkol sa 16 na botong kailangan sa paghahatol. Pero walang klarong piling na makalahok sa paglilitis. Ipinaliwanag naman na hindi pa maaaring lumawag sa Estrada dahil sa pagkakita ng Sandigan Bayan bilang senador at kasama sa pagkakita bilang mababakas ang papel bilang Senator Judge. Ayon naman kay Senator Adi Marcos, namumulit ko ng mga taga-minority staff na mayagang makalahok sa paglilitis sina Estrada at Marcoleta kahit bayan ko. Dahil aniya, mga senador pa rin sila at dapat konsidera ang mga sumoto sa kanila. Narito ang mga panayang pinagagsayan at Marcos. Sa akin, walang formal request. So, naririnig ko lang sa mga conversation. Wala pa naman formal. Wala kami action or at least wala formal. Ayun nga, ang kinulit namin, kasi mahalaga sa amin lang kasama sila. Parang hindi ko na Bukod sina Estrada at Marcoleta, ilinagaya na ho na sayang si Senator Ronald De La Rosa dahil naman kasunod na nagtatakot. Ako si Lisa David Christian, sa radyo DPWD, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Mga kapuso natin na hanggang sa maglan, panahon na ganyan, nakapagtutulot po ng sakit sa ating katawan, no? Pwede natin po, at syempre napapawisan din tayo, tapos maulanan tayo, mga ganun ba? O nagkakasweet tayo, ang importante po sa atin ay hindi tayo basta-basta agad-agad na pinakapitan sa atin ng sakit. Kung malakas lang po yung ating tinatawag na immune system, mga kapuso, yan. Ano po ang ating gusto i-recommend na sa inyo? Siyempre, yung Immunomax supplement. O ito pong Immunomax, mga kapuso, gawa po ito sa CF Glucan at mula pa sa Switzerland. Available in capsules for adults at syrup for kids. Yan, alin po dito yung para sa mga nasa ostoridad. Katulad po natin yung protein sa kulay, asul na mga maliit na pakete yan. Alam po nito may capsule for adults. Yung 40 variant, ito na po yun. Na capsule for adults, Immunomax supplement. Kuri asul po, yan, yung pakete rin po. Ito yung para sa mga bata. Yung mga matatangkad na pakete orange at saka kuri asul na yan. Naman ito yung botella na naglalaman ng syrup for kids na Immunomax supplement. Yung kuri asul, 40 variant na syrup for kids, Immunomax supplement. Wala po sa ating studio kahit nasan pa kayo sa mga sandali ito, mga kapuso. Yan po ang magandang balita ang ating po sa inyo na Immunomax. Mahalagang paalala ang Immunomax. Ang Immunomax 40 hindi po gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa 7:36. Radyo na, TV ba? Ano na fake news? Dapat totoo.
DZBB, Bandita Totoo. Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hulyo ayon sa HCB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZBB 554 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw at patuloy ka naming nagsilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio forever number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo. Mga kapuso. Mga kapuso, maaari nilang mapanood at mapakinggan ang Sumas sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumas sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Mapagkakatiwalaan, maaasahan, hindi matitinag sa pagigimay sa mga isyu ng bayan. Melo Beltrano, itinanghal bilang Radio Broadcaster of the Year ng prestiyosong Manila Overseas Press Club. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin ng mga taong ginugusto na mas malawak ang karanasan kay sa akin ay sa napakalaking karangalan mo. Pasado pa lang mo sa panlasa nila. Salamat po, MOBC. Proud Kapuso. DZBB, Bandita Tama, Bandita Totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide. Samantala po mga kapuso, mahigit sa 7,000 hektare ng tubuhan sa Iloilo apektado ng insekto Danesa spante ng Super Radio. Danesa! Super Radio! Meron growing sa magiging ibo isaya ng tubuhan sa magiging ibo ang ating pangisa ng Red Star Hospital na po ang SSI. Kami sila po sa program ng ating office sa itong pag-anase. Napakita ang dalawang sa hektare na nabuang dalawang ibo at kung saan at apat na na hektare ng magiging tubo na malilikan ang ilang mga anak na nagbuwag kasi. Hindi na makalawang ang sasaya sa ating na may dalawang daan at pagpuntahan ay kaya. Sila ng pag-ibig at daw nalagi ang mga nuevo. Kasi dito nagpulong na ang ng structure na sama ang Department of Agriculture, sugar regulatory and sanitation, mga sugar dealers at sugar pluckers ng mga plant dapat sa patuloy na pagkalat ng peste. Patuloy sa ng monitoring at surveillance sa mga aplikado lugar sa bayan ng mga lugar ng National Agricultural Control Network sa gamit ng tool sa paglalagay ng Biological Control System of Foliar Fertilizers at pag-isip ng pagkakalay sa mga pagkakata. Ang sarap ay kanilang Super Radio dito. Kasi sila ang Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Pambansang babae para sa mga Pilipino programa 4PH sa lungsod ng Davao na islagyan ng palengke at paaralan matapos ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang balita mula kay Donar Cano ng Super Radio Davao. Donar, pasok! Super Radio! Pinapalagyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng palengke at paaralan ang People's sa ilalim ng pambansang babahay para sa mga Pilipino 4PH program sa Barangay Riverside, Calinas, Davao City. Matapos bisitahin at mag-inspeksyon sa proyekto ngayong linggo. Ang sa Pangulo, nais ng pamahalaan na hindi lang nagtayo ng mga bahay, ngunit gawin dito sa komunidad. Tutugunan naman ito ng Department of Human Settlement and Urban Development na siyang nanganasiwa sa programa na natin na abot sa 7 individual ang inaangka
nakagagrang sa Bundang Pabahay ng Gobyerno kung saan ang bawat unit ay may kumpletong bahagi ng isa bahay. Ako, si Donald Cano, ang GMA Security Davao, nag-uulat para sa GMA Security DPWD, balita, totoo. May hawak na tinatawag na delicious details si Senator Panfilo Lacson. Kaugnay ng mga umano'y panumalyang infrastructure project sa Taguig City. Sa kanyang ex-account, sinabi ni Lacson na nalalaman o malalaman ng publiko ang delicious part kapag napanood ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan malalantad at lalabas ang katotohanan sa 5 Taguig case studies na isinabit niya sa Office of the Ombudsman. Ginamit ni Lacson ang katagang delicious. Kasunod na sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa panayam na malicious ang paratang ni Lacson na may ghost project sa Taguig. Sinabi ni Cayetano na malicious dahil mali at delicious dahil maganda lang pakinggan pero wala naman detalye ang paratang. Sagot naman ni Lacson, bumigay na yata ang senador at kung ano-ano na ang pinagsasabi. Wala pang tugon si Cayetano kaugnay nito pero dati na niyang sinabi na walang ghost projects sa Taguig City. Pinasuhan na ng Department of Justice sa 4 na korte sa Metro Manila ang 18 nagpakilalang dating tauhan umano ni dating Congressman Saltico at kanilang abogado na si Attorney Levito Baligon ay kay Attorney Polo Martinez tagapagsalita ng DOJ. Itong Martes nila isinampa ang mga kasong cyber libel at perjury sa mga korte ng Caloocan City, Las Piñas City, Muntinlupa City at San Juan City. Nagugat ang mga kaso sa pagpapalabas ng isang joint sworn statement ng 18 at ibalikod ng mga panayam at press conference, pati na rin sa mga post sa social media at iba pang mga online publication, kaugnay ng umanay pagtanggap ng ilang personalidad ng malay-maletang pera mula sa maanumalyang flood control projects. Bumalaga Malacanang sa pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na umihira lumano ang selective justice sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nauna rito, sinabi ni Cayetano na itinuturing niya ang mga political prisoners sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta na kapwa nakakulong nang walang piyansa habang hindi makatarungan ang pagtrato nito kay Senator Ronald De La Rosa. Pinate ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na iba ang paniniwala ni Cayetano sa paniniwala ng korte at nasa sandigan bayan ang pasya sa mga kaso laban kay Estrada at Marcoleta. Sinabi pa ni Castro na maaari namang tumayong abogado ang senador para sa dalawang kasama nito sa Minoria. Kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po, senador, ay maaari naman din itong sinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang umano'y weak leadership o yung mahinang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtugon sa mga insidente ng karahasan. Kabilang na rito ang insidente ng pamarel ng mga minor de edad sa San Jose National High School sa lungsod ng Tacloban noong Hunyo ay kinasawi ng 3 estudyante dahil anya sa mahinang liderato ni Marcos at kanya-kanya na ang mga empleyado ng gobyerno. Yan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita sa leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy ng ating president, yung ating mga cabinet secretaries, at iba pang nagtatrabaho sa office of president. That is a manifestation of a weak leadership. Pinig po ni Vice President Sara Duterte. Agad naman sumagot ang Malacanang sa payag ng Vice Presidente ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Mabilis ang naging aksyon ng pamahalaan para tugunan ng trahedya. Mabilis po nagsagawa ng aksyon ang pamahalaan. Pati po ang PNP, ang mga kapulisan natin sa nasabing lugar. At ngayon po ay gumagawa ng aksyon para ito ay malisalpa. Mas maganda po talagang alamin ko anong programa ng Pangulo para hindi po tayo nabubulag sa katotohanan. Pinayuhan din ni Castro ang Vice Presidente na dapat alamin muna nito ang mga aksyon ng pamahalaan
Pinabulaanan din ni Castro ang naunang sinabi ng Vice Presidente kaugnay sa hindi pagnood nito ng State of the Nation Address ng Pangulo. Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Hindi tayo nagpapatungkol in particular sa mga tao. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan, mas madaling manipulahin ang mga tao walang alam. Huwag tayong sumunod. Sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Inig po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Usapan natin to, mga kapuso. Nasaan ang mga bata? Ayan, nakapasok na ba ang mga bata? Ito, kayo na lang mga misis, kayo na lang mga guardian ang aming pong kakausapin. Ito'y para sa kanila. Usapang food supplement ito para sa mga kids. Kayo ba, nasabi niyo na at some point sa buhay ninyo, buti na lang ang tangkat ko. Hanggang ngayon, yan po ang hiling ng mga mami para sa kanila mga kids. At buti na lang sa panahon ngayon, kasama na po natin mga kapuso sa ating buhay. Sa buhay ng mga kids itong Cherryfer syrup na may CGF. Po yung CGF. Chlorella growth factor mga kapuso. Yan. Tumutulong po yan sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron po itong lysine, meron itong taurine at meron po itong mga essential vitamins. Napakalinaw po na mensahe. High peace mind. Cherryfer Forte, Cherryfer yan. Yan ay para po sa pagtangkad at paglaki ng maayos yung tindigan ba ng mga bata. Ibang tindig ng laking Cherryfer, di ba? Sa bawat compliment site nila, siyempre yan si Mami, proud na proud actually mga kapuso kasi yung kanyang anak, laking Cherryfer eh. O laking may pagmamalaki. Halagang paarala ang Cherryfer syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa 7:48, radyo na, TV pa! wala na fake news. Dapat totoo. DZBB Balita Totoo. Bakit right ba ang pinipili mo? Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hanggang sa akin. Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat sinusubo ko na. Minsan na akong sumubok ng iba. Kaya hindi ako iyak. Kaya balik-balikan ako. Mahirap magpapalit-palit. Alam mo, iyang namo sa natin. Kaya ako, kailangan iyang. Right medicine, right Pagdating sa gamot, kailangan yung iyak. Kailangan right medicine. Kailangan right med. Pinakabainit at pinakasariwang balita ang lahat namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso action man, Emil Sumangit. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nobelus Media Excellence Awards 2026 at Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangit ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hulyo ayon sa KGP. Ito ang Super Balita sa Umaga.
sa pagka-senador sa eleksyon 2028. Panguna sa listahan si Senador Robin Padilla na may 53.9% habang sumunod sina Senador Rafi Tulfo na mayroong 47.4% at Senador Alan Peter Cayetano na mayroong 45.4%. Nasa rank 2 to 6 naman sina dating Senador Grace Poe at Pasig City Mayor Vico Soto. Nasa rank 3 to 8 si Senador Loren de Garza habang nasa rank 6 to 9 sina dating Senador Manny Pacquiao at Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sumunod sa listahan ang broadcaster na si Ben Tulfo, dating Makati City Mayor Abby Binay at Senador Jinggoy Estrada. Nasa ikasyam na pwesto naman si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid. Habang nasa ikasampung pwesto sina Senador Francis Escudero, dating Senador Aquilino Pimentel III at dating Senador kasalukuyang Senador Mark Villar. Pasok naman sa ika-12 pwesto si Education Secretary Sani Angara. Naramdaman sa ilang lugar sa Metro Manila ang magnitude 5 na lindol na tumama sa Humaling sa Quezon Province kagabi. Ayon sa PHIVOX, naitala ang intensity 3 sa Quezon City, Humaling Quezon at Tapalonga at Pangaliman sa Camarines Norte. Intensity 2 sa Malabon City, Pasig City, Ginyangan, Quezon, Basut, Labo, Mercedes at Paracales sa Camarines Norte. Intensity 1 sa Mandaluyong City at Taguig City. Samantala, tumama naman ang magnitude 5.3 na lindol sa layong 4 kilometro timog silangan ng Baras, Tanjuales, alas 11:10 ng gabi. Super Balita sa Umaga, nationwide. Kaya mo, System loss. Yung bat, mga kapuso. Tinatanong nga ni MVP ni Mr. Manny B. Pagilinan ang namumuno ng Karanton. Sino ang kakarga ng system loss kung tatanggalin? Opo, wala po iba kundi po kayo. Ang Meralco ang dapat magbayad po dyan. Actually, parang ang dami rin dapat ang galing dyan. Hindi ba? ito yung lifeline subsidies. Mga renewable energy para sa renewable proyekto para sa renewable energy to. Bakit ang kumakarga yung mga consumer? Kasi subsidy yan. Dapat ang sumasagot gobyerno, hindi pinapasa sa atin. Kasi pag pinasa mo sa amin, tinatax mo na rin kami in effect. Ganun na yun. Kasi wala kang ginamit dyan. Dapat tax natin ay yung action na ginamit natin. Pero mo pare Melo, ilang taon na ba itong batas na ito, itong epiral law na ito, na kung ilang taon na po tayong ginaganito, mga kapuso, no? Ayusin nyo na po yan. Kasi ayusin nyo na po yan. Number 1 na yata tayo sa pinakamataas sa Lalo na natin Asia. sa Singapore, Wala, Southeast kita mo na. Asia. No? Kita, Southeast Asia. Malaki Kita na mo po na. ang bayarin talaga ng kuryente po sa atin. Dahil sa malakas tayong kumusumo ng kuryente, ha? Talagang mataas ang singil At nila sa dami kuryente. kasi, pero Ang mo, dami sinisingil kasi sa kuryente. generation charge. So, natural lang yun. Transmission, 8%. System loss, 5%. O 11% yung mga lifeline subsidies, yung mga taxes and government charges and subsidies. 11%. Ang sabi naman ng Branco, sa lahat ng yan, 12% lang naman napupunta sa amin. Kaya lang, ang dami namang karga, dami taong bayan. So, huwag na po nating patagalin to. Sinasabi ko, may binanggit pa yata si Secretary Garin na mga isang taon daw bago ito. kita mo naman yan. Hindi dapat to, for 6 months. After the SONA, trabaho na po ito. Sabi ni Presidente, na Malacanang i-certify as urgent. Hindi, Oo, mabilisan sana yan. sana nga, no? Kasi hindi na ho natin kayang Oo. parang ano na tayo tayo naghahanap buhay na lang natin sila. Sa totoo lang. Yung sweldo natin napupunta na lang po sa pagbabayad po ng utility. Alam niyo po, hindi po masamang tumulong. Kaya yun ang diwa ng subsidy para tulungan mo yung mga ikahos na sektor, no ha? Pero huwag nyo naman ikarga lahat sa amin. Huwag ibigay sa amin kasi kakahos din tayo. Magkikahos din tayo ng gusto dyan. Diyos ko naman. Ayusin nyo na po yan. No? Nagbabayad naman tayo ng tax, hindi tulong po din, no? Oo naman. Pero dapat,
na Ang yung mga dami power nating tax utilities. na binabayaran na. Oo. Sobrang ang dami ha. Kapuso. Balikan natin mga headlines. Mga panukalang magtatanggal ng system of charge sa sigil sa kuryente at pagtaas ng tax exemption threshold sa sertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Malacanang. Oil Deregulation Law at Electric Power Industry Reform Act o IPIRA na papanahon ng amyendahan ayon sa Senate Committee on Energy. Dagdag na 1.2 bilyong Pilipino makikinabang sa isinusulong na taunang income tax exemption threshold sa 350,000 pesos mula naman sa kasalukuyang 250,000 pesos. Cash withdrawal para sa confidential funds si Vice President Sara Duterte, unusual o hindi pangkaraniwan pero hindi maituturing na illegal. Ayon sa dalawang bagong testigo ng prosekusyon sa impeachment trial, kampo ng Vice Presidente pinaliit ang testimonya ng dalawang testigo. Senador Pia Cayetano sinampahan ng ethics complaint dahil sa pagpo-post sa social media ng umano'y spliced o misleading video ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga detalye sa umano'y manumalyang proyektong pang-infrastruktura sa Taguig City ilalabas ni Senador Panfilo Lacson sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Malacanang pumalag sa payag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na umiiral umano ang selective justice sa ilalim ng administrasyong Marcos. Off na research, pinabas ang resulta ng kanilang survey kaugnay ng voting preference sa mga posibleng tumakbo sa pagkasenador. At Magnitude 5 na lindol na tumama sa Humalig, Quezon kagabi, naramdaman sa ilang lugar dito sa Metro Manila. At sumainyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa umaga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Ako naman ang inyong kapuso, Joel Reyes Obel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Tandaan mga kapuso, dito sa Super Radio DZWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo. Super Balita sa Umaga, nationwide, mula sa pinakapilang-kakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Isang minuto bago sumapit ang alas 8, standby, saksi sa Double B. Susunod na. DZWB, Balita Totoo! Kapag sa balita, ginaming panata. In 100 meters, turn right at the traffic light. Lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hunyo. Ayon sa HEB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station, ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulan umaraw man, patuloy ka naming pagsiniguran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso Continue mo. straight in this traffic light. Super Radio DZWB at Barangay MS 97.1. GMA Radio forever number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Kapag sa balita, yan ang aming panata. Super Radio 594. Lagi naka-alerto, serbisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat
Totoo! Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy double B, sugaran. Easy double B, sugaran number one. DZBB, balitang tama, balitang totoo! Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Saksi sa Double B! Gusto ko yung tugtog. Parang ako hinaharana, di ba? Naman, O, sabi naman, Joel, oh. system loss yan eh. Di ba? Pumapalag ng mga negosyante sa industriya ng kuryente. Tayo nga kanina si MVP, di ba? Dahil itinutulak mismo ng Pangulo, alisin yung system loss. Ang tanong, sino daw ba magbabayad? Sabi niyo ni Kakang Melo kanina, kaya hindi kami negosyante. Kaya negosyante, hindi kayo ang sumagot. Sila ang investor eh. Yes, totoo yan. Pero presidente na po ang nagsabi, alisin ang pasanin niya sa taong bayan, hindi po namin deserve yan. Mahabang panahon yan ang kinukuha sa amin yan. Kahit ordinaryong tao, Diyo, alam na sa negosyo, may nasasayang na produkto, oras, serbisyo, at kapag hindi, depende yan sa efficiency ng sistema ng isang negosyo, di ba, Joel? Pag maliit ang lumiliit yan kapag efficient kayo. Pero natural, lalaki ang lugi kung pabayat hindi naaayos ang inyong sistema. Kung nananakawan kayo sa inyong negosyo, bakit kami mananagot? Para bang may nag-akyat bahay sa bahay mo, ikaw pang nanakawan, ikaw pang mananagot sa batas. Diba kaya nga po merong batas laban sa pagnanakaw ng kuryente. Kung sandamakmak ang jumper at nagnanakaw ng kuryente, bakit kami ang sasagot? Bakit hindi pagkakasuhan yung mga nagja-jumper, ipatikin mo sa kanila ang lupit ng batas para madala. Pero dahil hindi kaya ipatupad na maayos ang batas, ay yung mga inosente ang magbabayad. Sa mahabang panahon, injustice po yan sa mga power consumers. Nagbabayad kami ng bill, kasama yun sa bill, forfeit po kami kasi wala kaming choice. 35 years na natin ginagawa. Yes, mahabang panahon na, Joel. At sa mahabang panahon, Jo, hindi lang system loss ang dating kinuha sa atin. Corporate income tax, natatandaan mo? Pati pa naman buhay sa mahabang panahon kami ang sumadot. Since 1994, tayo mga power consumers ang sumasagot ng corporate income tax sa kuryente. Ngayon, noong 2003, nag-desisyon ng Korte Suprema, hindi dapat sa taong bayan yan, sa negosyante yan. So dapat kayo sumagot. Buti na lang, nabawi yun at hindi lang po kuryente ang nadamay doon, pati ang mga nasa water utility. Yung mga concessionaire, tinanggal po yan ng Korte Suprema. O ngayon, nag-utos ng gobyerno, si Presidente Isko, amyantahan ang ipirano. Abay, mag-usap po yun ng gobyerno, anong sistema ang gagawin ninyo para resolbahin ito, para hindi na po makabigat sa publiko. Sa kabilang banda, medyo pwede nyo rin pong bawasan yung inyong kita. Diba naman, temper naman ang konti. Yung inyong return of investment, ika nga, ama kung nagdedeklara kayo ng halos kalahating bilyong piso na gross income sa isang taon, nakakahiya naman po yata na pati system law sasagutin ng mga consumer na hirap na pong pagkasahin ang kita sa isang buwan. Bawas konti kita. Paghatiin ninyo mga nasa industriya ang system law sa magkaroon kayo ng usapan sa gobyerno. Hindi po namin concern ito. Concern nyo ito pati ng gobyerno. At para sa mga mambabatas, aksyonan nyo na po ito. Eh, hindi yung namamaga ang kamay ninyo sa papapalakpak kay Presidente sa zona. Pasok po kayo. Tumanga na naman kayo. O, tapos pag naglabi, paglalaho kayo. Alam mo, okay, yung return of investment mo, sigurado yun. Although okay naman talaga yun dahil syempre Kasi ano daw yan, Joy? Pang-come-on sa private sector na pumasok sa totoo public yan. utility. Yung climate Enter rightmost lane, then in 40 meters, turn right onto 9th Avenue. Turn left onto 11th Drive. Turn right, then make a left U-turn.
po kami ni Weng, kaya magkakauntaan tayo sa Hipopoy. Wala ang tuntunan. Pero siyempre, sinubaybayan pa rin, Weng, ang day 10 ng impeachment trial kahapon. Yes. May mga bago tayong mga pahayag na narinig. Mga bago, no? Unusual, but not suspicious. Yeah, oh, Not illegal. ano ba yun? Yung ba ay katumbas ng Continue straight at the first traffic Wala light. bang negative Illegal? connotation? Traffic Diba? light Wala turn bang left. negative Oo. o may positive connotation? Paano ba dating na sa tao? Sabi nga ni Senator Miriam De Jesús sabi, hindi ba oxymoronic yun? Parang ganun. Oo, di ba? Pero marami po tayong tatanungin, no, doon sa mga nangyari po kahapon dito po sa impeachment trial. Nasa linya natin si Attorney Dan Gatmaytan. Siya po ay law professor ng UP College of Law. Attorney Gatmaytan. Ayan na, magandang i-drop umaga. na Si natin George sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam.